papatawag. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Ang sabi ni Goebbels, yung pong propagandista ni Hitler, ang isa raw kasinungalingan na pag inuulit-ulit o ito po ay hindi challenge o hindi pinabulaanan, ito daw po ay nagiging katotohanan. Kaya nga po, kuminsan kahit na maliit lamang na kantsaw, ay napipilitan akong patulan at magpaliwanag sapagkat baka po maniwala sila na talaga pong merong katotohanan yung kanila pong mga paratang. Lights please. Kaya nga po ang ating pong ginagawa ay meron pong mga nagsasabi sa akin, ang sabi nila, huwag mo nang patulan yan, mga bayaran niya ng mga trolls, bayaran ng DDS. Abay, hindi po maaaring hindi ko patulan yan sapagkat baka maniwala po yung iba na babasa nila. Una, may nagsasabi po, bakit daw baliktad ang bandera dito sa aking likuran? At ultimong aking seal, nakabaliktad po ang bandera. Ang sabi ng iba, siguro baliktad daw po ang utak ko. Ang sabi ng iba, hindi naman daw po siguro ako edukado at hindi ko alam kung ano ang nararapat na mataas o mababa. Ang pagbabaliktad ko po ng bandera ay pagbibigay ng dangal sa ating pong bandera. Sapagkat ayaw ko po na ang ating pong bandera ay nangangatawan ng inutil na pakikibaka. Sapagkat tayo po ay sinasakop, tayo po ay binabastos, tayo ay tinatampalasan, pumapasok sa atin kung ano-ano mga ginagawa, hindi sila nadidimanda sapagkat sila ay mga komunistang inchik at ang mga komunistang inchik mayroon pong espesyal na pagtanggap dito po sa ating bansa. Ang sabi nila, ito raw ating bansa ay sinasakop without any violence. Totoo po yan. Tayo po ay sinasakop na wala pong lumalaban sapagkat ang mga Pilipino, karamihan po yung mga nagtitext sa akin, wala tayong laban dyan sa China. Bakit tayo lalaban? May laban ba tayo dyan? Meron ba laban ng ating military dyan? Nung araw, ako po ay nagbibiro tuwing ako po ay nagiging guest speaker sa mga Rotary Club. Abay, ang akin pong binibiro sa kanila, wala tayong laban sa China. Pag ipapadala natin ang ating mga sundalo, kakapiranggot po sila compared doon sa 800 million na mga inchik na handa pong magtanggol ng China. Samantalang ang 300,000 natin, hati-hati pa. Meron pong pro-China, merong anti-NPA, meron pong anti-Pilipino, at kung ano-ano. Hindi po nagkakaisa. Ganyan po talaga mga Pilipino. Ganun pa man, pinipilit ko pong ipaliwanag ito. Sinadya ko po yan. Yung po nagsasabing hindi ako edukado, aamin po ako siguro na siguro mas edukado kayo sa akin sapagkat ako po naman ay simple lamang ang aking po edukasyon. At age 22, I was a dean of college, yung po bang parang principal sa kolehiyo. At age 24, I was the youngest counselor of General Santos City. Without spending any money, without any leaflet, without any billboard, nanalo po tayo independently. At when I was 30,
I was a Fulbright Scholar in America, sent to Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland. At nung tayo po ay 31 years old, nag-author po tayo ng libro, A Point of Departure, doon po sa New York na publish. At doon ko po yan sinulat. Yan po ay Book of Poems. At nung ako po ay bumalik dito, ako po ay nagpatuloy, naging consultant po ako ng mga malalaking kumpanya dito sa Makati. At doon po naman, nung namatay si Ninoy Aquino, ako po ay nag-umpisa na maging aktivista sapagkat napag-isip-isip ko na yung aking pagkakakulong under martial law, kaya ko pong tiisin yun. Pero yung aking po nakita na walang patumangga, brazen, walang pagrespeto sa batas, martial law, abay, hindi ko na pumatis yan. At nung nakita ko ang sambayanang Pilipino na nakikiluksa, nagdadalamhati kay Pinoy Aquino, abay, medyo nagising na rin po ako at kumilos na ako. Ganyan po nangyayari sa ating bansa ngayon. Hindi na si Ninoy Aquino, hindi na mga pinatay na naman na NDF consultant. Pinasok ang kanyang bahay, mga kaibigan, at siya ay dinampot. Walang mga papeles, walang warrant of arrest, wala lahat. Dinampot po siya, kala mo talagang umpisa na ang anti-terror law, at siya po ay pinatay. Nung napatay siya, dinala po sa isang punerarya, ang dami pong mga pasa-pasa, ibig sabihin, tinorture muna. Nung kinukuha na po ng asawa, kasama po isang paralegal, yung po bang hindi naman masyadong abogado, ay kinuha muli ng mga pulis yung bangkay. Inagaw na naman at sinabi nilang wala pang kautusan mula po sa kanilang mga boss na i-release yung katawan. Yan po ay katawan ng asawa nito pong NDF consultant na ito. At yan po nangyari. Ngayon, dito po sa nangyayari sa atin, hindi lamang NDF consultant ang nasasalaula. Bansa na po natin hayagan. Nagkaroon ng pagpasok sa ating bansa noong panahon po ni Pinoy Aquino, pumasok na po yung mga inchik dyan sa Spratly at hindi po totoo na nagbenta ng Spratly ay si Pinoy Aquino at si Trillanes. Yan po ay pinapakalat po ng mga bobo at mga malisyoso. Si Pinoy Aquino, in fairness mga kaibigan, talagang pumasok ang mga inchik doon po sa Spratly nung panahon po ni Pinoy Aquino. Kaya nga po si Pinoy Aquino, pinadala si DFA Secretary Alberto Del Rosario noong araw sa United Nations at nagdemanda sila laban po sa China. At yung pinapakita pong defense ng China na 9-dash line, sinulat ko po yan sa akin libro. Ang nag-imbento po ng 9-dash line na yan ay certain Richard Chapman, isang Amerikano, sa kanilang pagnanais na magkaroon po sila ng partnership ng China sa pag-uungkat o pag-aangkat o pag-exploit ng natural resources dyan po sa may Spratly sapagkat napakayaman pong lugar yan sa deuterium, napakayaman ng lugar yan sa oil reserve doon po sa ilalim ng dagat. At yan po ang pinag-aawayan. At ang magpa-partner po dyan ay mga American oilmen at mga Chinese capitalist. Yan po nangyayari dyan. Ngayon, nagdemanda po ito si Pinoy Aquino. It took them 4 years to decide. Ito pong arbitral body, yung Permanent Court of Arbitration tungkol po sa mga dispute na mga claims na ganyan. At bumaba nung panahon po ni Ginoong Duterte sa kanyang first year, bumaba yung desisyon. Nagsasabing walang basihan ang China dyan sa pag-akupay nila ng West Philippine Sea at dapat sila'y umalis dyan doon sa labas ng 200 nautical miles ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pinapaliwanag po natin ito sapagkat paulit-ulit yung kasinungalingan na yan na ibinenta ni Pinoy Aquino at ni Trillanes. Wala pong deed of sale yan at wala po tayong nakitang pagpamabutihan o
o pagyayabang ni Pinoy Aquino o ni Xi Jinping na magkaibigan sila ng Malacanang. Ngayon, ano po ang ating gagawin? Totoo siguro, talagang wala po tayong laban dyan, pero wag po tayo mangunguna. Wag tayo magsasabing, hindi natin ipapasunod yung arbitral decision na yan sapagkat wala tayong laban. Nakakalungkot at nakakainggit. Ito pong Indonesia, meron po silang marangal na presidente si Joko Widodo, yung President Widodo ng Indonesia, mga kaibigan. At doon, sinabi nga ni Widodo, huwag tayo mag-uusap tungkol dyan sa soberenya ng Indonesia. Wala tayong dapat pag-usapan. Yan po yung stand ko, kaya po nakabaliktad ang bandera. Wala tayong pwedeng pag-usapan dyan. Hindi pwedeng mabuting pag-uusap sapagkat pinakita na ninyo, China, na ultimong United Nations inyong binabastos at ultimong yung kanilang ruling ay inyo isinasantabi at kayo pumapasok sa Pilipinas sapagkat kayo wini-welcome. Wala kayong papaputukin na baril. Nasa loob kayo. Ito nga, maraming mga baril yung mga PLA nila rito. Yung pong army ng Communist China, nandito po sa Pilipinas. Ano po ang fake news dyan? Nahuli, meron pong dalawang inchik. Nahuli, may pinatay na inchik din naman. Ang kanilang pinatay dahil po sa mga utang sa sugal. Yung pasugalan po ng inchik dito, illegal sa China, pero dito pinapayagan po ng gobyerno ng Pilipinas. Yan pong POGO, Philippine Online Gaming Operations, POGO. Bawal po sa China yan. Ngunit dito sa Pilipinas pinayagan sapagkat ang Pilipinas kinukonsider na siguro talaga ng China na probinsya po nila ito. Ngayon, ano po ang laban natin? Abay, pagka ating pong pagbabasihan yung stand o yung paninindigan ng Malacanang, wala pong laban ang Pilipinas sapagkat pinapayagan nilang pumasok na hindi kinakailangan magdala ng baril pero may mga baril na dito. Nahuli yung dalawang inchik na pumatay ng inchik din. Nahuli at nakita may 3 baril. At nakuna ng ID. Nakuna ng ID, ang nakalagay po sa ID, opisyal ng People's Liberation Army o yung pong military arm ng Communist China. Ilang beses na po yan nahuhuli? Meron po bang mga nabalitaan tayo na convict o na-deport? Wala. Sapagkat yan po mga inchik dito ngayon, special sila dito sa ating pong bansa. Ako po ba'y sumasang-ayon dyan? Hindi po. Kaya po nakabaliktad ang aking bandera kahit na ako po'y nag-iisa. Pamamagitan man lamang ng aking pagpapahayag na nagigera ko sa kanila, pinapakita ko po yan. Ngayon, maraming kantsaw. Hindi naman po nung nagsunog po ako ng bandera ng China, dyan po sa harap ng China Embassy, hindi naman China nagalit sa akin. Ang mga nagalit sa akin, mga Pilipino, pinapahamak ko raw ang Pilipinas sa akin pong ginagawang pagsunog ng bandera ng inchik. Iniimbita ko raw po yung kanilang nuclear bomb na ibagsak dito. Dapat siyang kay Carbonell, patapon na doon sa China. Kung talaga matapang siya, doon siya lumaban. Abay, kung may pamasahe po ako, pupunta po ako doon. Padala ako ni Duterte, pupunta po ako doon. Kahit lalabas na oto-oto ko, basta papakita ko lamang na hindi inutil ang Pilipino, marunong lumaban, marunong manindigan ang Pilipino. Yan po ang ating pong pinaninindigan dito. Ngayon, ang mga tumitira po sa akin, hindi mga inchik. Ang sabi nga nila, hindi ka kinakailangan giyarahin na inchik sapagkat special na sila. Ngayon pa lamang, welcome na sila dito sa Pilipinas. Mga VIP na sila. Ano po ibig sabihin ng VIP? Very important person. Yan po yung mga PLA, yung mga sundalo na inchik. Nagkukunwari mga POGO employees. Alam po ninyo, sa Cavite, halimbawa, yung pong Coblandia, Island Cove, isa pong isla yan na pinalawak sa reclamation, napakalawak na po nila dyan. Pinagbili sa inchik ng 7 billion pesos na mga remulya.
Kaya nga po napakayaman niyang mga Rimulya na yan at nagtatayuan na po mga building doon. They have about 16 buildings of multiple high-rises. Ang magiging capacity po ng 16 buildings na yan, humigit kumulang mga 50,000 Chinese soldiers. Abay, pinapasok po tayo. Anong ginagawa natin? Tayo nag-aaway. Tayo nagtatawagan ng DDS, nagtatawagan ng Dilawan. Tayo na lamang ang nag-aaway-away. Ako bugbog na bugbog sa bashing. Siyempre, paborito ko sapagkat ang tingin nila, isa lamang ako at saka si Percy Lapid ang maingay sa media sa buong Pilipinas. Bugbugin na natin to dalawan to. So binubugbog po kami dyan sa social media. Ano po yan? Abay, hanap po sila ng hanap ng aking imperfection. Nandyan sa ang aking telepono, bakit pink? Nandyan sa kulang ang load ng telepono sapagkat narinig daw nila na baka masayang ang load mo. Talaga po namang prepaid yung load ko. At ngayon, sapagkat nagbigay galang po ko sa Boy Scout of the Philippines, ang sabi nila, Boy Scout lang pala yan si Carbonin, hindi nag-ROTC. Nakakatawa po talaga itong ang dumudurog sa akin, ang lumalaban sa akin, sapagkat ako ay laban sa China, hindi inchik ang dumudurog sa akin. Mga Pilipino rin. Siyempre, kultura na po ng Pilipino yan. Panahon pa po yan nila Rizal, panahon pa po nila Andres Bonifacio, panahon pa nila General Antonio Luna. Mga Pilipino na po ang sumisira sa kapwa Pilipino. Ito po ba'y makakahinto sa akin? Hindi po, hindi ko intindihin yan. Kahit na anong pagpula ninyo, sasagutin ko lamang ng konti, pero kahit na hindi ko sagutin yan, pag hindi ko sinagot, baka magmukha pong makatotohanan at makaapekto doon po sa gustong sumunod sa atin. Ako po ay nanggaling sa Boy Scout at binabalikan ko yung pong aking pong experience at values ng Boy Scouting sapagkat miyembro rin po ako ng Alpha Phi Omega. Yan po ay fraternity ng mga former scouters. At yan po, nung aking po niripaso, abay napakaganda ng mga alituntunin, mga adhikain at guideline para sa buhay ng ating pong mga Boy Scouts. Ngayon, ang sabi na, Boy Scout lang pala yan, paano lalaban yan? Bakit natin susundin? Abay, tayo po ay naging model cadet ng ROTC, naging opisyal ng ROTC, yung pong Reserve Officers Training Corps. At kung ako po ay minamalit ninyo, aamin na po ako na ako'y nagkaroon po ng special training doon po sa Los Angeles, California, sa mga explosives noong panahon po ni Ginoong Marcos, na tingin po kasi namin, kinakailan lumaban na dito po sa martial law na mabuktot ni Ginoong Marcos at hindi na pwedeng babakla-bakla tayo na sige na lamang Ginoong Marcos, ikaw ay dakila sapagkat takot na namamayani. Kaya kung minsan yung mga demonyo ay dinadakila dahil po sa takot sa kanila. Ngayon, pagka tungkol po naman dun sa eksperyensya sa gyera ang pag-uusapan, I want to declare here and now a truth. Yung pong nakita ko at naranasan kong gyera, wala na isang buhay na general ang makakapantay po doon sa naranasan kong gyera. I was the only Filipino journalist who covered the US invasion of Iraq. Wala pong iba. Ako po yung nandun at may mga ibang nagpapakilala na nandun po sila. Nung andun po ako, kasama ko yung Norman Binolirao na siya pong cameraman ko. Dadalawa lamang kami Pilipino sa buong Baghdad, pag hindi sa buong Iraq, na nandun po sa lugar na yan ng panahon po ng invasion ng gyera noong 2003. At nandun po sa board, lahat ng mga media men nakalista doon sapagkat ayaw na mga Iraqi na merong magpipenetrate o meron pong mga mag-iispya na kunwari media man, kinakailangan sila ay vouched for, vetted upon, at talagang kinakailangan na interview mabuti, kinakailangan meron po silang credential na ang magbibigay po niyan ay yung pong Foreign Information Officer ng Iraq. So,
Wala pong isang Filipino general na nakaranas dito po sa battle, mother of all battles, ang sabi nga nila. Yung giyera na yan na ginawa po dyan sa Baghdad, sa kasaysayan ng buong mundo, yan na po ang pinakamabangis na giyera sapagkat lahat ng uri ng weapons of mass destruction na pinakawalan ng Amerika ay kanila pong ibinagsak dyan po sa Baghdad at doon po sa mga Iraqi. At alam po ba ninyo kung saan po ako nagko-cover? I covered the war, the US-Iraq war, on the Iraqi side. So, nandun po ko sa lugar na yun ang binobomba. Yan po ang mga ibang journalists, nandun po sila sa embedded journalists. Sumama po sila sa mga eroplano, tangke ng mga Amerikano para mag-cover. Ako po, andun lamang naka-blue jeans, meron pong dalang camera, meron dalang cameraman, at dyan po ipinakita po natin ang kakayanan ng Pilipino na maari pong mag-cover niyan. Katunayan, nakapag-produce po kami ng isang documentary docu-film ng aking pong coverage dyan po sa Baghdad. At yan po ang aking philosophy, nobody wins in war. Ayan. So, hindi na po tayo basta Boy Scout lamang. Ayan, nagpuputukan po, nagbabarilan. Ang dala ko ay microphone at saka camera. So, wala pong general na Pilipinong general na karanas. Yan po aking naranasan. Kaya wag po kayo nagkakantsaw na ako'y Boy Scout. Hindi po dapat ikahiya ang isang Boy Scout. Dapat ipagmalakihan. On my honor, I will do my best to God and my country and to obey the Scout law. To help other people at all times, to keep myself physically fit, physically strong, mentally fit, and morally straight. Ayan po ang ating pong paninindigan, binibigyang galang po natin yan, at bilang pong isang apo, Alpha Phi Omega, ganito po ang former scouters po yan. Pagka inaalaala po namin yung kagalingan o karangalan or honor ng scouting, dito po namin binilalagay sa aming puso yung 3 daliri na yan sapagkat pag ikaw ay nag-o-out ay ganyan po at kayo sasaludo, ganun. Kaya po, pero hindi ko po nire-represent ang Alpha Phi Omega. Ganun pa man, meron pang mga member ng Alpha Phi Omega na para pong nagbabawal sa mga, huwag mo isusuot yung apusil pag ikaw ay nagkokomentaryo sapagkat baka sabihin nila ay nire-represent mo ang Alpha Phi Omega. What a canard. I could not understand that. Ganun pa man, hindi ko makita yan. Karangalan nga dapat ng Alpha Phi Omega na meron naninindigan para sa bansa. Pero pag yan ay kanilang ikinahihiya, hindi ko naman po maitapon yung aking Amerikana sapagkat nakatahi yung Alpha coat of arms dyan. Binaul ko na po yung aking Amerikana, hindi ko na uli susuotin yan. At ako po naman ay hindi naniniwala na pag ikaw ay apo, you disregard all other fraternities. At hindi rin po tayo naniniwala na ganun talaga ang filosofiya ng apo sapagkat naranasan ko yan noong 1989, I defied apo. Sapagkat meron pong isang Alpha Phi Omega brother na na-hostage nila ka Roger. At ako po'y nanawagan sa radyo kay Ka Roger. Sabi ko, Ka Roger, yung isa sa mga nahuli mo, si John Jacob, ay kapatid ko sa Alpha Phi Omega. At yung 4 na sundalo na PMAers, naniniwala ako, kailangan pakawalan mo rin yan sapagkat mga bata pa, mga tenyente pa lamang, wala pang utang na dugo at wala pang korupsyon na gagawa sapagkat tenyente pa lamang yan. Pag siguro mga lieutenant colonel na yan, medyo marami na sa kanilang posibilidad na magkaroon po ng korupsyon. Lalo pag yan ay naging colonel na, naging regional director, abay sa huweting pa lamang, korap na po yan. At doon pa sa droga, pareho po nila Agbayalde at marami pang ibang mga opisyales sapagkat eto, moralidad ng military, sinira ng martial law. Ganun pa man, saka na po natin papag-usapan ulit yan sa mga darating pang panahon. Ngayon, ano po ang ating pakikibaka rito? Mahirap na pong mag-rally ngayon
Wala na, hindi natin mauulit yung people power. Kaya nga tuwan-tuwa ang Malacanang na meron po tayong quarantine. Dahil po sa quarantine na yan, hindi po magkakaroon ng pagtitipon. Wala po yung constitutionally mandated or ensured privilege for peaceful gathering to peaceably assemble and seek redress from the government. Wala po yan ngayon. Pero meron po tayong social media. Yan ang wala ng martial law. Gamitin po natin mabuti yan. At dahil po dito, inilahat ko kagabi yung ating pong plano. Ang plano ko po ay gagawa po ko ng online petition. Isasubmit ko sa United Nations na humihiling na tumulong sila at utusan ng China na maigalang naman yung ginawa ninyong desisyon, United Nations. At yan po ay akin po ipapakita sa kanila. Gagastos po ko ng sarili kong pera, pag-iipunan po natin yan. Pupunta po ako sa New York. Alam ko po kung nasan yung United Nations sapagkat nung ako po ay napadala bilang Fulbright Scholar diyan, nung natapos po yung aking 6 months scholarship, nais po ng aking mga kapatid na manatili po ako dyan, lalo po yung aking mga ate. And so ako naman medyo nakisama ng konti, nagpauto-uto. Abay, pag magtatrabaho ka pala dyan sa United Nations, pag ikaw ay biglaan magtatrabaho, ang iyong papasukan ay driver ng mga ambassador to the United Nations. At ang napasukan ko po, one of the speech writers ng Cyprus mission to the United Nations. At dahil po dyan, alam ko kung nasaan yung UN, alam ko ang pasikot-sikot dyan. Dalawang kapatid ko po ang matagal nagtrabaho diyan. Yung si Olive ay naging mataas ang kanya pong posisyon dyan po sa Accounting Department ng United Nations. Kaya po matutulungan nila tayo kung saan at kung paano ko dadalhin at kung kanino ko lalagak yung pong petition natin na mag-utos sila na yung kanilang desisyon ay dapat igalang o ipasunod ng China. Ngayon, tatanong nila, sino ba yung si Carbonell? Abay, Filipino journalist yan, pero meron siyang mahabang malaking following sa social media. Pag tinignan po nila yung aking pong subscribers dyan po sa YouTube at following ko po dyan sa Facebook, sabihin nila, siya ba yung yan ba yung Pilipino na merong 9 million followers? Sabi nila, hindi po, kamukha lamang yan. Si Vice Ganda po yan, hindi yan si Carbonell. Ito po ay medyo hindi po natin inaaway si Vice Ganda. Medyo tagahanga rin po ako niyan sapagkat napakalawak po ng kanyang following. At yung pong si Congressman Marcoleta, sa aking puntingin, pagka pinahiram ni Vice Ganda ng piluka yan at palitan niya yung piluka niya, baka po magkaroon ng konting utak yan si Marcoleta. Ngayon, meron po nagsabi sa akin, huwag mo nang babanggitin yung mga pangalan, baka magalit sa iyo. Baka magalit sa akin isang Marcoleta. Dapat magalit siya at hamunin niya ako ng debate o kaya tanggapin niya ang debate. Pag hindi tatanggapin ni Congressman Marcoleta, ni Boying Remulla at Congressman Mike Defensor ang aking hamon na sila ay makipagdebate sa akin tungkol sa wisdom o sa proposisyon na dapat nang palitan ang 1987 Philippine Constitution, abay pag hindi po ninyo tinanggap yan, tama nga na nandiyan kayo sa Malacanang sapagkat ang kultura ng Malacanang ngayon ay maging inutil, maging duwag, maging takbuhin. So, kung ako sa inyo, kunyari hindi na kayo inutil, tanggapin na ninyo yung debate ni Waldy Carbonell, yung hamon niya. Sige na, kahit na hindi kayo magkita-kita, lalo si Mike Defensor, para ko naman inaapi yan sapagkat baka hanggang bewang ko lang po yan, 6-footer po kasi ako, baka sabihin niyan ay, yung si Kawaldi, inapi niya yung Mike Defensor, porque si Mike Defensor, onano. Wag naman po, wag naman. Sa larangan po ng debate, wala po sa patangkaran yan at wala po sa pagandahan lalaki, kundi medyo delikado si Boying Remulla. At medyo pag nagpakapalang palambog, medyo delikado po si Marcoleta. Magdebate na lamang po doon po sa proposition that the 1987 Philippine Constitution
be amended or changed for reasons of its impracticability and its being outmoded or obsolete. Ayan, di affirmative kayo, negative ako. Ngayon, para walang murahan, wala pong personalan, wala yung mga argumentum ng sikitor, Lincoln-Douglas debate po para edukado. Yung po bang meron tayong proposition, meaning yun lamang ating pag-uusapan, kayo muna affirmative, tapos ako negative, magsama na kayong tatlo. Sino-sino po yan? Yung pong mga pasimuno ng pagpatay ng prangkisa ng ABS-CBN, si Marcoleta, Defensor at Boying Remulla. Wala po kung ibang makita dyan na medyo maingay at maporma para lumaban po ng debate. Pagka meron po, dagdagan na ninyo yung inyong hanay. Ako po ang lalaban, ako po ang makikipagtagisan sa inyo. Lincoln-Douglas debate naman yan. Bawat isa sa inyo makakapagsalita, pero pagkatapos ng bawat isa, ako naman. Tapos isa na naman, ako na naman. Wala po kayong pagkakataon na magmura dyan at wala kayong pagkakataon na susobra ang inyong oras kaysa sa akin at ganun din po ako. Ngayon, bakit ko po binabanggit ito? Sapagkat naiinggit po ako doon po sa Indonesia. Alam po ninyo, Indonesia, meron silang presidente na hindi inutil. Ano sabi ni Widodo? Lalaban tayo. Wala pong kalaban-laban yan, pagtotoong labanan. Sapagkat ang China, super power po yan. Meron po sila mga nuclear weapon. Gagamitin ba nila yung nuclear weapon na yan sa Indonesia? Hindi. Bakit nila gagamitin yan? Sila ba ang inaapi? China ba ang inaapi? China ba ang nilulusob? Sila lumulusob. Gusto lamang nilang kunin yung mga isda, gustong kunin yung mga corals, at gustong kunin yung baybayin ng Indonesia. Ang diferensya ng Indonesia at ng Pilipinas, ang sabi ng presidente doon, no way, you cannot do that. At alam po ba ninyo na talagang tuloy-tuloy ang pagpapatrolya ng Indonesia sa kanila pong dalampasigan? Dito sa atin, nagpapatrolya, ang hinuhuli po ay yung mga Pilipino nagdidinamita, yung mga Pilipino nagsosodyum, o yung mga Pilipino na nais pong magpunta sa ibang isla, ipapatupad ng Philippine Navy yung pong lockdown. Lockdown laban sa Pilipino, pero welcome pagdating ng mga Chinese. Yung mga fishermen po nila, naglilipa na dyan sa ating traditional fishing ground. Ano pong ginagawa ng Navy? Abay, itinataboy pa, tinutulungan pa yung mga Chinese na nagsasabi sa mga Pilipino, huwag na kayong lalapit diyan. Ang dami mga inchik na riyan. Huwag na kayong, para kayong makikipaggera. Hindi po tayo nakikipaggera sa kanila. Bakit ba takot na takot tayo? Hindi po tayo gigerahin yan. Ang Hong Kong, 4 na milyon lamang ang mga tao dyan. Pero 4 na milyon na naniniwala sa democratic processes, sila po ay nagre-rebelde sapagkat bilang probinsya, regional district sila ng China mula po nung umalis sa mga British, abay nasanay na po sila sa democratic space. Ngayon, nagkaroon po ng kautusan ng China, kaya po nagkaroon ng riot. Nagkaroon ng batas ang China na lahat ng mga taga Hong Kong na magkakamali sa batas, kinakailangan damputin, dalhin sa Beijing at doon i-trial, doon ikulong. Abay nagsilak po ng damdamin at lumaban po ang Hong Kong. Out of 4 million, kalahati ng Hong Kong, 2 million lumaban sa karsada hanggang ngayon. Sila po ay lumalaban po sa mga pulis. Hindi naman po sila binobomba, hindi po sila niraratratan, hindi po sila pinagbabaril. Labanan po sila. Katunayan, mayroon pa mga pulis ng China na nabubugbog pa ng mga rioters. Ngayon, dito po sa Taiwan. Yang Taiwan, dati pong probinsya yan ng China. Humiwalay po sila. Nagtayo sila ng kanilang sariling bansa. Nung araw, Formosa po yan. At yan po ay naging Taiwan province. Ang capital po yan ay Taipei. Hanggang ngayon, pinipilit ng China na makuha yan. Ngunit hindi po sila nagtatagumpay sapagkat ang mga Taiwanese natuto ng mamuhay ng demokratiko, natuto nilang magmahal ng kanilang sariling bansa. Mahal nila yan sapagkat
paguran nila, pinakipaglaban ng kanilang mga tatay. Dito sa atin, ganun din. Nakipaglaban ng ating mga lolo, ang ating mga tatay para magkaroon tayo ng kasarinlan hanggang magkaroon po naman tayo ng Duterte na bilang Pangulo galing ng Davao. At sapagkat ang Davao napakadali niyang sinupil, madali niyang tinakot-takot, abay akala niya buong Pilipinas ay magagawa niya yan ngayon. At katunayan, pag ano pong sabihin niya, dapat sumunod lahat. Na pag ayaw niyang lumaban sa China, ayaw niya magprotesta, di sabihin niya, wala, I cannot do anything, inutil ako pagdating sa labanan na yan. Bakit tayo pumapayag? Aba, hindi po ako pumapayag diyan. Kinakailangan iparamdam natin na ang Pilipino may dangal. Hindi man tayo presidente, may dangal tayo. Hindi man tayo taga Malacanang, may dangal tayo. Nag-iisa man, kukunti man tayo, may dangal pa rin tayo. Ngayon, ano pong gagawin natin? Inilahad na po natin. Salamat nga pala dun sa isang abogado sa New York na Pilipino, si Attorney Luciano Adan Jr. Doon po sa mga pointers niya sa batas sapagkat abogado po yan. At meron pong anak na genius yan. Itong si Attorney Luciano Adan Jr. At yan po ay na-monitor natin. Salamat po sa inyong mga pointers at ito po ay isasama ko doon po sa ating gagawin. Tayo po ay magproprotesta, magbibigay ng petisyon sa United Nations. Tayo po ay magproprotesta at hihingi po tayo ng tulong sa European Union. Tayo po ay magbibigay ng notice sa China na umalis sila sa ating pong teritoryo bilang notice to vacate, notice to umatras kayo. At tayo po ay hindi man magkakaroon ng people power gawa ng itong COVID as an excuse not to peaceably assembly, not to have a people power, wala po tayong magagawa diyan. Ganun pa man, yung pong sinasabi nila na tayo ay parang uto-uto, sunod-sunuran na lamang at wala pong lalaban sa Pilipinas, hindi po ako naniniwala dyan. Maninindigan po ako, yung mga gusto pong sumama sa akin, mag-subscribe na lamang po kayo para may mapapakita naman tayo sa United Nations that I have a following who share my sentiment for this country to remain free. Sabi nga ni Archibald MacLeish, mga kaibigan. How shall freedom be defended? By truth, if it is attacked by lies. By arms, if it is attacked by arms. By democratic faith, if it is attacked by authoritarian dogma. Ayan po yung sinabi ni Archibald MacLeish, isa pong political ACS na Amerikano, at yan po ay atin pong kinote lamang, hindi po akin yan, hindi po original yan. Ngayon, ano po ang ating gagawin? Ako po'y maninindigan at kung sino mga Pilipino gusto manindigan na sa aking pong likuran o sa aking pong kasama o doon po sa aking Facebook or YouTube account, kayo po ay welcome. Yung po mga nagbibigay po sa atin ng maraming mga moral support sa pamamagitan ng kanilang text, it is drowning the Malacanang controlled trolls. Na yung po mga trolls, abay meron pong go signal yan, nabugbugin po tayo, bash tayo. Ngunit ganun pa man, mas marami pa rin Pilipino na hindi po trolls, mas maraming Pilipino ang nagmamahal pa rin sa ating sariling bansa. At tayo po ay maninindigan, hindi po tayo magpapa-uto-uto sa kanila. Pasensya na kayo, pero kaya ko binaliktad yung aking pong bandera sapagkat ako po ay lalaban. At kung gusto po ninyo na ako ay ikundina, sige po. Pero pag gusto po ninyong manindigan din, kasama na aking panindigan, welcome po kayo sa pamamagitan po ng ating pong social media. We will shake the world. We will bring our voice to the United Nations and to the European Union. That we are united, that I have a following, that I have people backing me up. Ako po si Waldy Carbonell, ang kawal ng demokrasya. Dakilang lahi na singtani, pag-ibig kong walang hanggan. Isinumpa ko, ito, Pilipinas.